Naisip ng bida na kagabi ay may party bilang paggalang sa kanyang pagre-retiro. Para sa mga taong kumakapit sa salamin, akala ng pangunahing tauhan ay B-rank lang siya, kaya hindi gaanong nagkukumpulan. Marami na siyang kaibigan na dumating, binigyan siya ng mga regalo, at uminom sila. Siya at ang kanyang tatlong bisita ay nakaupo sa mesa at nag-uusap. Naisip niya na ang perang naipon niya sa loob ng 20 taon ng pagsusumikap, at isang ari-arian na nakarehistro sa kanyang pangalan, ay nasa kanya. Ang papel na libro na may mga tala ay kumikinang. Isang asol na langit na may mga ulap ang tumataas sa backdrop ng mga gusali ng lungsod. Inisip ng bida na ang natitira na lang ay gugulin ng kanyang mga huling araw sa kapayapaan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sinabi na gayunpaman, hindi ito ang katotohanan. Nanlumo siya na walang pag-asang ekspresyon. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabing nagising siya sa dormitoryo ng mga estudyante kung saan siya nakatira 20 taon na ang nakakaraan. Binuksan niya ang telepono at tinanong kung anong taon na, at pagkatapos, sa pagtingin sa telepono, nagulat siya na 2018 na. Ibinato niya ang telepono sa dingding at sumigaw na ito ay dapat na isang biro. Ibinuka niya ang kanyang mga braso sa tagiliran at sumigaw, nagtatanong kung bakit siya bumalik sa oras na ito, dahil nagsimula pa lang siya sa isang walang malasakit na buhay. Hindi lalampas sa 3 taon, hinawakan ng pangunahing karakter ang kanyang ulo at nagtanong kung bakit nangyari ito. Tumangala siya at sumisigaw kung ano ang nagawa niyang mali. Napansin niya ang relo sa kanyang kamay at sinabing, "Teka." Tumingin siya sa kanyang relo at sinabing ang relong ibinigay ng kanyang kaibigan sa kanya, pagkatapos ay nagtataka kung bakit suot pa rin niya ito. Napatanong siya na ito ang relo ni Jong Chol na binigay sa akin. Naaalala niya kung paano siya tinanong ng isang maputi na lalaki kung alam niya kung gaano sila bihira. Idinagdag niya na may mga alingaw-ngaw na ito ay isang relic ng maalamat na wizard Tahitl kontinente ng Byron, ang pangunahing tauhan, na tumitingin sa kanyang relo, ay nagtataka kung ibinalik siya ng kanya relo, dahil kagabi, bago matulog, pinilipit niya ito at pinag-aralan. Narinig niyang may kumakatok sa kanyang pinto at sumisigaw at nagtatanong kung bakit siya nag-iingay, at pagkatapos ay hinihiling na lumabas siya. Ang bida ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang, at pagkatapos ay naisip na eksaktong may nakatira sa kanyang tabi, na anak ng may-ari ng gashiwan na ito, kaya't siya ay nagpanggap na siya rin ang namamahala dito. Natatandaan niyang nakahiga siya sa kama, tinatakpan ang kanyang ulo ng unan, at iniisip na gabi-gabi ay nagho-host siya ng mga karaoke party at inuman. Naisip niya na pagkatapos nito ay darating siya para makipagkamay sa kanya habang hindi pa siya ganap nagising, at sa kanya naalala kung paanong may hawak na pera sa kanyang mga kamay ang lalaking naka-leather jacket na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaki sa likod ng pinto na sumisigaw ay nagtanong sa bida kung talagang magpapanggap siya na wala siya, at sinabi nito na wawasak niya ang pinto. Ang bida ay gumawa ng isang galit na ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi na ang pag-iisip lamang sa kanya ay nagagalit sa kanya. Binuksan niya ang pinto, at tinanong ng kapitbahay ang pangunahing tauhan kung ano ang nagtagal sa kanya. Ngumiti siya sa bida, at tinanong siya ng kontrabida kung natutuwa ba siya. Naisip ng pangunahing tauhan na ang scoundrel na ito ay nagsusuot ng medyo mataas na kalidad na mga damit, ang kanyang jacket ay gawa sa balat ng halimaw. Inilagay ng kontrabida ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo, at sinabi sa kalaban na siya ay gumagawa ng napakaraming ingay na ito ay psikolohikal na mahirap para sa kanya na tiisin ito. At sinabi sa pangunahing tauhan na iniisip na niyang tumawag ng pulis, ngunit ayaw niyang sirain ang buhay ng isang batang lalaki.
Meron siyang pip-ay-kit sa kanyang ugali kung bibigyan niya siya ng pera bilang kabayaran. Inabot niya ang relo, at sinabing ang relo na ito ay eksaktong katumbas ng halaga kung kinakailangan. Maingat na tumingin ang bida. Hinampas niya ang kamay ng kontrabida. Itinaas niya ang kanyang kamay sa scoundrel. Tinamaan niya sa ulo ang kontrabida. Napaatras ang kontrabida na may pasa sa ilong. Hinawakan ng bida ang kontrabida sa ulo. Tinamaan niya ito sa kanyang tuhod. Tinanong niya siya kung bakit ang isang malaking tao na tulad niya ay patuloy na nagnanakaw sa linggo. Bumagsak sa lupa ang kontrabida. Isinuot ng kalaban ang kanyang jacket, at sinabi na hindi ito sapat na paghihiganti para sa lahat ng kinuha niya sa kanya, ngunit maging ito. Hindi pa ito sapat. Nagsuot siya ng leather jacket. Nanginginig ang hamak, at sinabi na ito ay higit pa sa sapat. Ang pangunahing karakter ay naglalagay ng isang backpack, at sinabi na siya ay lilipat dito. Naglalakad siya sa kalye, at naisip na noong una ay hindi malinaw sa kanya kung bakit siya ibinalik sa 2018, ngunit sa oras na iyon ay nagising siya nang magkaroon ng aksidente sa isang construction site. Idinagdag niya na pagkatapos ay nasugatan niya ang kanyang tuhod, na naging sanhi ng sakit sa kanya sa buong buhay niya, at maganda na wala na ito ngayon. Nag-stream ng asul na enerhiya ang nagmumula sa kalaban, at naisip niyang oras na para gumising. Idinagdag niya na kontrolado niya ang mana sa loob ng 20 taon, kaya hindi ito magiging mahirap. Lumilitaw ang mga asul na linya sa pangunahing karakter. Ang bida ay tumitingin sa kanyang kamay, kumapit sa isang kamao, at naisip na siya ay kumakain ng hindi maganda at kulang sa mas ng kalamnan. Nagtataka siya kung paano naging posible na magtrabaho sa ganoong katawan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, at sinabing gusto niya munang magmeryenda. Tumingin siya sa construction site, at sinabing kahit anong itsura niya, may pagtataka sa mukha niya, dahil may sumisigaw ng malakas. Nakita niya ang isang portal na lumitaw sa gitna ng kalye, kung saan ang mga taong bayan ay tumatakbo at sumisigaw na may lumitaw na mga halimaw, at kailangan nilang tumawag ng pulis. Akala ng bida ay biglang bumukas ang gate. Isang mabangis na butik-butik na pulang aso ang tumalon palabas ng gate. Isang halimaw na may matutulis na pangil, nakatira sa isang pack. Inilagay ng may kulay abo na lalaki ang kanyang kamay sa balikat ng pangunahing tauhan, at sinabing dapat siyang tumakas dito. Isang lalaking kayumanggi ang buhok na may pag-aalala sa kanyang mukha na sumisigaw kung narito si Suhaw, at sinabing narito siya o si tatay. Hinubad ng bida ang kanyang backpack sa laki, iniisip na bumalik siya sa isang kasuklam-suklam na sandali sa oras. Nakikita niya ang mga taong tumatakbo mula sa lugar ng konstruksyon, at nagtataka kung saan kukuha ng mga armas. Nakita niya ang bakal ng gulong, at naisip niya na nandoon na. Mabilis niyang hinawakan ang crowbar, tumalon, at saka tumakbo patungo sa gate. Pansin niya ang sigaw ng dalaga. Pinalibutan ng 3 ligaw na aso ang isang batang babae na tumatawag sa kanyang ama. Tumalon ang mga halimaw sa dalaga. Hinawakan ng pangunahing tauhan ang kwelyo ng babae at ibinalik ito. Siya ay nakatayo sa harap ng mga halimaw at sinabi sa maliit na batang babae na tumakbo sa kanyang tatay. 2 aso ang tumakbo patungo sa pangunahing tauhan. Mabilis siyang gumalaw patungo sa mga kalaban. Inaatake niya ang aso gamit ang crowbar. Hinampas niya sa mukha ang isa sa mga aso. Kinuha ng bida ang crowbar sa 2 kamay. Gumagawa siya ng mababang sipa. Tinamaan niya ang ilalim ng halimaw. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang bakal ng gulong. Tinamaan ng pangunahing tauhan ang aso sa ulo.
Hinampas niya ang aso, pagkatapos ay itinulak ito ng malayo. Napahinto ang pangunahing tauhan dahil sa kumakalam na sikmura. Nakatayo siya sa harap ng mga halimaw at sinabing nagugutom siya, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit napakarami sa kanila. Nagulat ang mga halimaw nang magsimulang magsalita ang bida. Ang pangunahing tauhan na may gana sa kanyang mukha ay nagsasabi sa mga halimaw na sila ay matambok at mukhang masarap. Ang mga halimaw ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Naisip ng pangunahing tauhan na naalala niya na kumain siya ng kanilang karne, na masarap. Naalala niya ang isang palayok na maraming gulay at karne. Ang pangunahing tauhan ay pinipiga ang crowbar sa kanyang kamay at naisip na ang mahusay, gutom ay makakatulong sa pagharap nito ng mas mabilis. Ang bida ay gumagawa ng malawak na pag-atake sa paggalaw at tinamaan ang dalawang lobo. Naisip niya na bagamat mas bata siya ng 20 taon, sa edad na ito ay wala siyang ganoong kahusay na kakayahan bilang isang 40. Tumalon ang halimaw sa bida at naisip niyang hindi man lang masakit ang kanyang mga tuhod. Tumalon siya at napunta sa likod ng isang aso. Sinipa ng pangunahing tauhan ang isang ligaw na aso sa ulo. Tumatakas siya sa ibang aso. Sinusubukan ng aso na kagatin ang bida, ngunit umiwas ang kalaban, at pagkatapos ay naisip niya na walang katapusan sa kanila at ang isang nail puller ay hindi makayanan ang lahat. Ang bida ay nakakapit ng relo sa kanyang kamao. Gumagawa siya ng isang hampas ng orasan sa ulo ng isang ligaw na aso. Tumingin siya sa relo at naisip na ito ay isang napakatibay na relo, na napapalibutan ng mga aso. Nagtataka siya kung ilan sa kanila ang natitira at ipinapalagay na mayroong mga 10. Ang pulis ay lumitaw sa likod ng pangunahing tauhan at hiniling sa kanya na kumilos ayon sa kanilang mga tagubilin. Ang bida ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi na sa wakas ay natuklasan niya na ang manggas ng kanyang jacket ay napunit, na may isang pagkabigo na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya na napunit ito sa unang beses na sinuot niya ito. Nilapitan ng pulis ang bida mula sa likuran at humingi ng tawad. Ang pulis ay may hawak na panulat at kwaderno sa kanyang mga kamay na may ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nagpasalamat sa pangunahing tauhan sa pagligtas sa mga taong iyon. Tinanong niya ang bida kung maaari niyang sabihin sa kanya ang kanyang pangalan at lugar ng trabaho para makapagpadala sila ng gantimpala. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lim Dayan at sinabing wala pa siyang trabaho kahit saan. Isinulat ng pulis ang pangalan ng bida. Ang bida ay inilagay ang kanyang kamay sa kanyang leeg, at may ngiti sa kanyang mukha. Sinabi sa pulis na hindi pa siya nakarehistro bilang isang Superman. Ilang oras pa lang ay nagising na siya. Kinuha niya ang kwaderno at panulat ng pulis, at pagkatapos ay nagtanong kung may isa pang paraan upang makuha ang gantimpala, at pagkatapos ay nag-aalok na sabihin sa kanya ang iyong numero at item. Nagpapasalamat ang pulis sa bida sa kanyang tulong. Sinabi sa kanya ng masayang kalaban na pupunta siya, dahil naghihintay ang mga bagay. Iniharap ng pulis ang kanyang kamay at sinisigawan ng tumatakas na bida na gising, dahil kailangan pa niyang tanungin siya. Tumakbo ang bida at iniisip na ang pangalang at, kahit anong numero ay sapat na para makipag-ugnayan sa kanya. Isang lalaki at isang batang babae na may mga telepono ang bumulalas na nakahanap sila ng bagong nagising, at siya ay mga 20. Hawak ng bida ang strap ng kanyang backpack na may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ng waiter sa kalaban na ito ang kanyang sopas ng baka. Sa mesa ay may isang mangkok ng sopas, isang plato ng mga gulay, at isang maliit na platito na may ulam. Ang bida ay nagsalok ng sopas sa isang kutsara, at kinain ito.
Inilagay niya ang kutsara sa kanyang bibig, at sinabi sa isang nasisiyahang ekspresyon na ito ay masarap. Nakita niyang nag-vibrate ang kanyang telepono, at iniisip kung may tumatawag na, at pagkatapos ay napansin niyang nangyari ito kaagad. Kinuha niya ang telepono, at iniisip na ngayon ay sinubukan ng lahat na umarkila ng mga superhuman, at pagkatapos ay idinagdag na nakita rin nila kung gaano siya kagaling sa kabila ng kanyang kamakailang paggising. Nakita niya na 78 na mensahe ang ipinadala sa kanya, at naisip na kung ngayon ay 2018, pagkatapos ay 2 taon na ang lumipas mula nang lumitaw ang nakaraang gate. Iniisip niya ang isang madilim na imahe ng isang sundalo na may isang assault rifle, at naisip na noon ay nagsimulang palitan ng mga superhuman na may mana at mga espesyal na kasanayan ng pulisya at hukbo, at ang mga guild ay napunta sa kapangyarihan. Nai-imagine niya ang isang madilim na imahe ng isang opisyal na sumasaludo. Naisip niya na sa tuwing may lalabas na bagong Superman, lahat ay nagsisimulang lumaban para sa kanya. Nai-imagine niya na maraming kamay ang nag-aabot sa isang matipunong lalaki, na may bumubuhos na pera sa kanila. Ang pangunahing karakter, na may kutsara sa kanyang mga ngipin, ay nag-scroll sa mga mensahe sa kanyang telepono, at naisip na ito ay isang oras na bumalik siya. Idinagdag niya na pupunuin nila ang kanyang buong telepono ng mga mensahe. Naisip ng bida na marami na ngayong mga superhuman na mga kriminal, at ang isang plano ng pagkilos kung sakaling may mga halimaw na lumitaw ay hindi pa nabuo, dahil ang ilan sa mga may sakit na sakuna ay papalapit na. Ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, at iniisip na wala siyang pagpipilian. Nagpapakita siya ng 3 daliri, at sinabing gagamitin niya ang kanyang kaalaman sa hinaharap para magretiro sa loob lamang ng 3 taon, at sisiguraduhin niyang magiging mahusay ito. Nag-vibrate ang phone sa table. Ang pangunahing tauhan na may ngiti sa kanyang mukha ay naisip na ang mga mensahe ay hindi tumitigil sa pagdating. Isang lalaking kayumanggi ang buhok ang lumapit sa bida mula sa likuran, at tinanong siya kung siya ay si Lim Dein. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumalikod, at sinabi sa lalaki na oo, siya iyon, at pagkatapos ay tinanong siya kung sino siya. Isang lalaking kayumanggi ang buhok na nakasuot ng business attire ang nagbigay ng sobre sa bida, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Kim Gil-soo, manager ng Royal Families Guild. Sinabi niya sa pangunahing tauhan na pagkatapos mapanood ang video kung saan natalo niya ang mga halimaw, gusto niya agad itong makilala. Isang madilim na kotse ang nagmamaneho sa kalsada. May isang babae sa boses na sumisigaw sa bida na kung hindi pa siya pumipirma ng kontrata sa sinuman, dapat na siyang huminto. Isang babaeng itim ang buhok ang pumasok sa isang kafe. Nasa kanya ang bida na may ngiti kung siya ay si Lim Dein, ang bida mula sa Monster Fight video. At pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay mukhang mas kamangha-mangha sa totoong buhay. Lumitaw ang isa pang lalaki sa harap ng babae, hamarang sa kanya, at sinabi sa bida na siya ay mula sa Warriors Guild. Idiniin niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagsimulang magsabi ng kung ano kapag siya ay nag-ambala ng babae sa kanyang likuran, na bumati sa pangunahing tauhan. Maraming tao ang nagkukumpulan sa paligid ng bida. Ang isa sa kanila ay sumisigaw sa pangunahing tauhan kung ano ang makukuha niya kapag siya ay sumali sa guild. Yung iba sumisigaw sa ibang recruiters na nauna siya. Ang isa pang tao ay sumisigaw na sila ay may magiliw na kapaligiran at lahat sila ay parang mga miyembro ng pamilya. Ang bida, sa isang nakakatakot na boses, ay nagsasabi sa iba na tumahimik, at pagkatapos ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha na nagsasabi ng isa pang salita at hindi siya sasali sa sinuman para sa anumang pera.
Pinagsasama ng bida ang kanyang mga kamay. Tanong niya sa mga taong malapit sa kanya. Una, mas mabuting mag-usap sila sa ibang lugar. Ang bida ay nakaupo sa isang malaking mesa. Uminom siya mula sa isang tasa at sinabi sa mga recruiter na hindi siya maglalaan ng maraming oras. Tinanong niya sila kung gaano kalaki ang singing bonus na maiaalok nila. Ang itim na buhok ay umiinom ng tsaa, at ang lalaki hawak ang siko ng kanyang kabilang kamay, gamit ang kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sinabi kay Dayan na may mga terms sa kontrata na hindi maaaring ibunyag, at pagkatapos ay tinanong siya kung bakit hindi siya nakikinig sa mga ito isa-isa. Ang bida ay nagdikit ng tinidor sa isang piraso ng cake at tinanong niya ang lalaki kung siya ay mula sa guild ng royal family, at sumagot siya ng oo. Napapikit ang manager ng guild at sinabing prestihiyoso ang kanilang guild at may 1 taon at kalahating tradisyon. Sumagot ang pangunahing tauhan na nais niyang makauwi siya ng ligtas. Bakas sa ekspresyon ng lalaki ang pagkalito. Ipinaalam sa kanya ng bida na wala siyang planong pumasok sa isang kontrata sa kanila. Sa isip niya na bakit siya sasali sa isang guild na may napakahirap na management, at saka, malapit na siyang sumanib sa isa pa. Ang pangunahing tauhan ay kumakain ng isang piraso ng cake at nagtanong kung gaano katagal siya dapat maghintay para sa susunod na alok. Ang brown-haired na lalaki sa likod niya ay sumisigaw na nag-aalok sila ng bida ng 1 billion bilang down payment. Itinaas ng babaeng may kayumanggi ang kanyang hintuturo at sumigaw na nag-aalok sila ng 1.2 billion. Ang lalaking nakapulang t-shirt ay sumisigaw at nag-aalok ng 1.2 billion. Sigaw ng isa sa mga recruiter na kumonsulta siya sa kanilang executive director, at handa silang magbigay ng 1.3 billion. At ang isa pang recruiter ay sumisigaw na ang kanilang executive director ay sumasang-ayon sa 1.5 billion. Ang pangunahing tauhan ay umiinom ng inumin mula sa isang tasa, at naisip na magiging kawili-wiling makita kung magkano ang iaalok ng mga itim na aso. Idinagdag niya na kasama niya sila bago bumalik sa oras. May sumigaw at sinabing nag-aalok siya ng 2 billion. Inilagay niya ang tasa sa mesa at sinabing sila ang may pinakamagandang sweldo, benepisyo, at mga gawain para sa pagpapanatili ng mga bagay. Idinagdag niya na ang kanilang mga kondisyon ay ang pinakakanais-nais. Isang itim na buhok na batang babae na may ngiti sa kanyang mukha ang nagsabi sa pangunahing tauhan na hinding-hindi siya tretuhin ng ganito kahit saan pa. Ang White House Guild Manager, si Baekhyun-ji. Ang White House Guild ay itinatag kamakailan, ngunit sa loob ng 3 taon ito ay magiging isa sa nangungunang 3 sa Korea. Ang bida, na may kasiyahan sa kanyang mukha, ay naisip na marahil ito ang dahilan ng kanilang malupit na paglapit. Sinabihan ng bida ang lahat ng mga recruiter bukod Yoonji na umalis, at pagkatapos ay sasabihin na maaari nilang iwanan ang kanilang mga business card sa kanya, kung sakali. Makikita ang pag-aalala sa mga mukha ng iba pang mga recruiter, ngunit ang babaeng may itim na buhok ay nakaupo na may tahimik na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang pangunahing karakter at ang batang babae mula sa White House ay naiwang mag-isa. Ipinikit ni Yoonji ang kanyang mga mata na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, at sinabi sa pangunahing tauhan na habang papunta siya rito, ilang beses niyang pinanood ang video ng kanyang laban. Idinagdag niya na ang kanyang mga kasanayan ay kahanga-hanga, ngunit kahapon lamang, siya ay isang ordinaryong tao. Ang bida, na may maliit na ngiti sa kanyang mukha, ay nagulat sa napakagandang paraan nito upang ipakita na nakuha niya ang tungkol sa kanya. Si Yoonji ay naglalagay ng isang papel na sobre sa mesa,
at sinabi sa bida na siya ay sigurado na siya ay isang henyo o nakatanggap ng mga katangian na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa labanan. Lumilitaw ang isang imahe ng Blue Rose sa kanyang likuran, at sinabi niya sa bida na nais nilang linangin ang kanyang talento para sa hinaharap na White House. Kinuha ng bida ang mga dokumento mula sa sobra, at naisip na sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya maisip ang tungkol sa gayong alok. Tinanong niya si Yoonji kung tutol siya kung magdagdag siya ng ilang kondisyon. Napapikit ang dalaga, at pumayag. Maingat siyang nanunood, habang may sinusulat ang bida sa papel. Bakas sa mukha niya ang pagkalito. Ngumiti siya at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabi sa kalaban na siya ay isang malaking joker. Sumagot ang pangunahing tauhan na hindi ito biro. Itinuro ng Yoonji ang kanyang daliri sa dokumento, at binabasa kung ano ang nakasulat doon tungkol sa isang 4 na araw na linggo ng pagtatrabaho, ang napapanahong pagtatapos ng araw ng trabaho, at ang karapatang tanggihan ang gawain na tumatagal ng mahabang panahon upang makumplito. Sabi niya na may galit na ekspresyon na siguradong biro ito. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumugon na ito ang kanyang mga kondisyon. Itinaas ng Unified ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, at tinanong ang bida kung paano siya nakakakuha ng labis na tiwala sa sarili. Sinabi ng pangunahing tauhan sa dalaga na hindi siya magsisisi kung pumirma sila ng kontrata. Biglang napatayo ang dalaga sa kanyang upuan. Sinabi niya sa kalaban na may ngiti sa kanyang mukha na muling isa sa alang-alang niya ang mga kondisyon, at lalapit sa kanya sa loob ng ilang araw. Nanalo siya sa bida, at nagtanong kung gusto niyang makipagkita sa susunod hindi para sa kape, ngunit para sa isang inumin. Ipinatong ng langganahing tauhan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay, at sinusundan ng tingin ang umaalis na babae. Sa kanyang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, naisip niya na ang mga ito ay hindi makakarating sa kanya, at pagkatapos ay idinagdag na sa palagay niya ay hindi niya alam na ang kanyang ama ang pinuno ng guild. Pagkatapos tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabing magparehistro siya bilang isang superhuman. Tinanong ng batang babae ang pangunahing tauhan kung gusto niyang magparehistro ngayon. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa isang gusaling maraming palapag. Disaster Management Center, sangay ng Korea. Sinabi ng batang babae sa kalaban na ang taong responsable para dito ay wala ngayon, at siya ay bago dito at hindi makayanan ang kanyang sarili. May karatula sa pintuan na nagsasabing ang Superhuman Support Service ay matatagpuan doon. Ang pangunahing tauhan na may pag-aalala sa kanyang mukha ay nagpapalam sa manggagawa na nakaupo sa harap niya na siya ay nagmamadali, at pagkatapos ay tinanong siya kung maaari pa ba siyang makaisip ng isang bagay. Ang empleyado na may sabik na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsabi sa kalaban na susubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang amo. Si Dayan, na may ngiti sa kanyang mukha, ay naisip na ito ay mahusay na tutulungan siya, dahil kailangan niyang mabilis na ayusin ang lahat dito at umalis. Binati ng manggagawa ang kanyang kausap sa telepono at sinabi sa kanya na may dumating na binata na gustong magparehistro. Bilang isang Superman, at siya ay nagmamadali, itinuro niya ang pangunahing karakter sa direksyon gamit ang kanyang kamay, at nagtanong kung mayroon siyang anumang espesyal na kasanayan. Sumagot ang bida na gumagamit siya ng pisikal na lakas, ngunit wala siyang kakayahan. Akala niya ay kasinungalingan. Naisip niya sa isang mahigpit na ekspresyon na ngayon ay walang naniniwala sa pagkakaroon ng magic, kaya malalaman lamang nila ang kanyang mga kakayahan kung siya mismo ang magpapakita sa kanila. Ngunit sa buhay na ito, hindi niya ito gagawin.
Sinabi ng batang babae sa bida na magsisimula sila sa isang teksto kung saan kailangan nilang iangat ang barbell. Ang pangunahing tauhan ay lumapit sa barbell at nagtanong kung kailangan niya itong buhatin. Hinawakan niya ang bar gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay lumitaw ang mga asol na linya sa kanyang kamay. Itinaas niya ang barbell sa itaas niya gamit ang isang kamay. Ang isang manggagawa na may tense na mukha ay nagsasabi sa kalaban na siya ay talagang isang Superman, at pagkatapos ay naisip na mayroong 200 kilo doon. Binaling ng bida ang babae at tinanong siya kung hindi siya naniniwala sa kanya, at humingi siya ng tawad at nag-alok na magpatuloy. Ang babae ay naglalagay ng isang dokumento sa mesa at sinabi sa pangunahing karakter na narito ang kanyang pansamantalang sertipiko ng Superman, at tumugon siya ng may pasasalamat. Ang manggagawang nakaupo sa mesa ay nagsabi sa bida na sila ay makikipag-ugnayan sa kanya kapag ang opisyal na sertipiko ay handa na. Ang bida ay tumugon na naiintindihan niya, at pagkatapos ay naisin ang babae ng isang magandang araw. May tumawag sa babae na Ms. Eugen at tinanong kung nandito siya. Tumayo ang babae mula sa kanyang upuan at sinabing ito ang team leader, pagkarinig nito bahagyang nagulat ang bida. Inisip ng bida na ito ay si Ju Sang-wook mula sa Superhuman Corporation. Hindi dapat siya ma-involve dito, na nag-isip na susubukan niyang hindi na muling pumunta rito. Ang lalaking may salamin ay lumingon sa harap at tinanong ang manggagawa babae kung ito ay isang bagong Superman. Sumagot ang dalaga na si Lim Dayan ang sinabihan niya sa telepono. Bahagyang napalingon ang lalaking may salamin at napansin niyang ito ang Super Rookie. Ang ating bida sa zone ng kontrol ng polusyon. Ang bida ay nasa isang bakod na lugar na maraming mga guho ng mga bahay. Ang mga daloy ng hangin ay umiikot sa paligid ng bida, at naisip niya na ang zone na ito ay sarado, nawasak, at inabandona dahil sa mga halimaw, ngunit ang lahat ay magbabago kapag ang dimensional gate ay bumukas. Iniisip niya ang 2 planeta na nagbanggaan at iniisip niya na ang kontinente ng Gaia ay isang mundo ng pantasya kung saan umiiral ang mga espada at mahika. Idinagdag niya na sa 1 taon mula ngayon ang dimensional gate ay magbubukas sa Earth, at ang sangkatauhan ay magiging pamilyar sa isang bagong sibilisasyon. Lumapit ang bida sa tent at sinabing sa Korea isa lang ang magbubukas dito, sa control zone. Hinuyam niya ang kanyang kamay sa isang kamao at may masayang ekspresyon sa kanyang mukha na nag-iisip ng maraming pera, at pagkatapos ay sinabi na sa sandaling mabayaran niya ang bonus para sa pagpirma sa kontrata, kailangan niyang bilhin ang lugar na ito. Dagdag pa niya, kapag bumukas ang gate, yayaman siya. Binuksan ng bida ang kanyang backpack at sinabing aayusin na niya ngayon ang kanyang mga gamit at magiging mainit na halimaw. May sumisigaw sa bida na kailangan niyang umalis o mamatay. Ang pangunahing tauhan ay gumawa ng maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. May sumigaw sa kalaban na binalaan siya nito, at pagkatapos ay sasabihin sa kanya na kung lalapit pa siya, matatapos na siya. Ang kalaban ay umakyat sa tolda at nagtataka kung ito ang wika ng mga taong naninirahan. Ang madilim na pulang agos ng usok ay lumulutang sa paligid niya. Gumawa siya ng maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. Naisip niya na gagamit siya ng isang espesyal na kasanayan, bumaba sa tolda, at ang asul na enerhiya ay nagsimulang bumalot sa kanya. Ginagamit ng bida ang kakayahan sa pagtatago, at kapag naging transparent ang kanyang katawan, umakyat siya sa bakod. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagsasanib sa kapaligiran, may tatago niya ang kanyang presensya. Idinagdag niya na dahil sa kasanayang ito kaya siya ipinadala sa mga mapanganib na misyon ng reconnaissance, o tinatawag na lihim na pagpatay.
Inakala ng pangunahing tauhan na hindi na siya mahuhulog dito, at narinig niyang may sumisigaw na huwag lumapit sa kanya. Mabilis siyang gumagalaw mula sa isang lugar, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Iniisip niya kung may humahanga sa kanya, at pagkatapos ay idinagdag na kailangan niyang suriin kung ano ang nangyayari. Sigaw ng babaeng pula ang buhok sa tatlong lalaking nasa harapan niya na binalaan niya ito. Bumuo siya ng bowl ang apoy sa kanyang harapan at sinisigawan ng mga kontrabida na hinihiling nila. Ang itim na buhok na lalaki na naka-vest ay sumisigaw at nagtanong kung ito ay sobrang lakas, at pagkatapos ay bumulalas na ito ay kamanghamanghang. Nag-alala ang babaeng mapula ang buhok at nagsimulang mawala ang bowl ang apoy. Sumigaw ang hamak na naka-vest na babayaran nila ito hanggat hinihiling nila. Ang pangunahing tauhan ay nanunood mula sa itaas at iniisip na ang babae ay nagsasalita ng wika ng lalaki at ginagamit ang mga superpower nito, at pagkatapos ay iniisip kung siya ay isang refugee. Idinagdag niya na sa lahat ng tao, hindi siya pinalad na matisod sa mga mangangalakal ng alipin. Ang kontrabida sa vest ay iniabot ang kanyang nakatato na kamay sa batang babae, at sinabi sa kanya na sumuko at pumunta sa kanila, at pagkatapos ay nagtanong kung papayag siya kung bibili sila ng kanyang pagkain. Naging maingat ang bida nang makita ang tato ng lalaki. Naisip niya ang isang tato sa anyo ng isang espada na nakabalot sa isang ahas, at naisip na ito ay isinusuot ng mga miyembro ng Red Viper Criminal Group. Pinapahinga niya ang kanyang baba at iniisip kung kasali rin sila sa pangangalakal ng mga alipin. Bumaba ang bida at naisip na may natitira siyang mana, kaya ititigil na niya ang paggamit ng mga damit sa ngayon. Idinagdag niya na matagal na siyang hindi nakakita ng anumang resonance mula kay Guy, at pagkatapos ay iniisip kung sulit ba itong iligtas ang babae. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo, gumawa siya ng isang gitling patungo sa mga kaaway. Bumubuo siya ng blue magic circle gamit ang kanyang libreng kamay. Tinaga niya ang leeg ng isang lalaking naka-brown shirt na tinatawag niyang kapatid. Mabilis na lumipat si Dein patungo sa kontrabida sa puting bandana, at nagdulot ng nakamamatay na hiwa sa kanya. Nanginginig ang pulang buhok, at tinakpan ng kamay ang bibig. Tumingin siya sa bida, na nakapikit at umuubo. Tinitingnan ng bida ang batang babae, at tinanong siya mula sa nilalaman ng lalaki, at pagkatapos ay sinabi na mayroon siyang tanong. Iminulat ng batang babae ang kanyang mga mata ng malapad, at tinanong ang bida kung kaya niyang magsalita ng kanilang wika. Binunot ng bida ang kanyang kutsilyo, at umungol ang tiyan ng dalaga. May kabadong ekspresyon sa mukha, tinanong niya ang dalaga kung gusto niya ng karne. Ang batang babae na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha ay nag-aalis ng mga mumu sa kanyang bibig, at nagpapasalamat sa bida sa pagligtas sa kanya. Idinagdag niya na nangako siya na balang araw ay babayaran niya ito. Isang patak ng pawis ang damaloy sa pisngi ng bida, at tinanong ang babae kung ilang servings ang maaari niyang kainin. Ang batang babae na may sorpresang ekspresyon ay nagtanong sa bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong ng bida ang batang babae kung siya lamang ang tumawid sa mga pintuang sukat. Naging tense ang ekspresyon ng mukha ng dalaga. Siya ay tumutugon ng positibo sa mga salita ng bida. Inilipat ng bida ang kanyang kamay sa gilid, at tinanong ang batang babae kung nasaan siya noon, at kung saan ang kanyang tahanan. Ang batang babae na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsasabi sa bida na ayaw niyang sabihin. Tinanong siya ng bida kung ilang taon na siya, at sumagot siya na hindi niya sasabihin. Tinanong ng bida ang batang babae, at sinasagot niya ang bawat tanong ng may katahimikan.
Umupo siya sa harap ng babae, at iniisip na sa huli ay wala siyang natutunan. Hiniling ng babaeng mapula ang buhok sa bida na tulungan siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at sinabi sa bida na wala siyang alam tungkol sa lugar na ito, hindi maaaring makipag-usap sa sinuman, at halos wala na siyang lakas. Ang batang babae ay bumubuo ng apoy sa kanyang mga palad, at sinabing alam niya kung paano gumamit ng apoy, ngunit hindi ito gumagana ng maayos. Na may pag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, ang apoy sa itaas ay nawala. Nag-cross arms ang bida, at sinagot ang batang babae na siya ay abala, dahil mahirap magtrabaho bilang isang yaya. Idinagdag niya na dapat ay may dahilan siya para alagaan siya. Nalungkot ang dalaga sa sinabi niya. Ang bida na may mabagsik na ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsasabi sa batang babae na binibigyan niya siya ng 1 buwan, eksakto kung gaano katagal siya mabubuhay dito. Sinabi niya sa kanya na ituturo niya sa kanya ang kanilang wika, at bibigyan siya ng pangunahing kaalaman. Nagulat ang babaeng pula ang buhok. Ipinaalam sa kanya ng bida na bilang kapalit ay aalagaan niya ang pang-araw-araw na buhay, at isakatuparan ang kanyang mga tagubilin. Natuwa ang dalaga, at tinanong ang bida kung maaari ba siyang manatili rito. Ang bida, na nakatingin sa kanya, naisip na ito ay nakakaabala na sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sinabi niya, walang magiging walang kabuluhan, at pagkatapos ay sinabihan siyang maghugas ng pinggan. Hawak ng batang babaeng may pulang buhok ang mga pinggan sa kanyang mga kamay, at sumang-ayon. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa isang kamao, at sinabi na ang kanyang pangalan ay Lily, at umaasa siyang magkakasundo sila. Pagkalito sa mukha niya, tinanong niya ang bida kung saan maghuhugas ng pinggan. Itinuro ng pangunahing tauhan ang kanyang daliri sa tamang direksyon, at sinasabi kung ano ang naroroon. Nagtataka siya kung bakit parang pamilyar sa kanya ang pangalan nito. Naisip niya na may pag-aalala sa kanyang mukha tungkol sa paggamit ni Lily ng apoy, at pagkatapos ay idinagdag na hindi ito maaaring. Iniisip ng bida ang isang babaeng may sapat na gulang na pulang buhok na may bowl ang apoy sa itaas ng kanyang kamay, at naisip na ang halimaw na magsusunog ng kalahating kaluluwa sa loob ng 10 taon ay may buhok na kulay apoy at may kakayahang kontrolin ang apoy. Nagkaroon siya ng apoy na ito na isa sa 6 na salot. Ang bida na may maalalahang tingin ay naisip na ang batang babae ay halos kapareho sa kanya. Literal silang parang dalawang magkamuka sa isang pod. Naisip niya na sa pagkakaalam niya, ang apoy na kinidnap noong bata pa ng isang kriminal na organisasyon at itinaas mula sa kanya upang maging sanhi ng kapahamakan. Isang masayang pulang buhok na batang babae, hums ng isang himig. Naisip ng bida na marahil ay mapipigilan niya ang isa sa 6 na sakuna. Ang bida ay naglalakad kasama ang isang batang babae sa palengke, at tinanong niya ito kung nasaan sila. Ang bida, na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagsabi sa batang babae na sila ang palengke, at pagkatapos ay idinagdag na maghahanda siya ng isang espesyal na tanghalian para sa kanya ngayon. Naging masaya ang ekspresyon ni Lily pagkatapos ng mga salita ng bida. Tinanong ng bida ang nagbebenta sa counter ng karne kung mayroon siyang carnivore fillet, at sumagot siya na syempre marami siya. Naisip nila na pagkatapos ng pagbubukas ng unang dimensional gate, nagsimula ang isang krisis sa pagkain, at ang mga tao ay lumipat sa karne ng halimaw. Naiisip niya ang isang buttered monster, isang bulaklak, at isang monster na may isang mata at pakpak. Naisip niya na ngayon ang supply ay lumampas sa demand, dahil wala pang nakakaalam ng pagiging kapaki-pakinabang nito, na nakasalalay sa yaman ng karne at mana.
Idinagdag niya na sa hinaharap ay hindi siya mabubuhay kung wala ito. Iniisip ng bida ang dalawang piniritong piraso ng karne, pulang balahibo at berdeng turkesa na itlog, bigalang kumikulam ang tiyan ng dalaga, at binibigyan ng nagbebenta ang bida ng mas maraming karne kaysa sa binili niya. Ang bida ay may hawak na mga bag ng pagkain sa kanyang mga kamay na may isang maliit na ngiti, at naisip na ang kanyang hitsura ay nagpukaw ng pakikiramay mula sa lahat, kaya sila ay binigyan ng labis. May dala ring isang pakete si Lily. Sinabi ng bida kay Lily na kailangan niyang bumili ng mga damit, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na pumili ng isang bagay mula sa kung ano ang naruroon. Tinitingnan ng dalaga ang mga damit sa mga hanger at tinanong ang bida kung posible ba talaga. Nakakita siya ng puti at pulang damit, at ipinaliwanag niya kung gusto niya ito. Tiningnan ng bida ang dalaga na may masamang tingin. Nakasuot ng sports jacket at pantalon na kulay pula at puti si Lily. Napapikit ang bida, at sinabing sa ganoong damit, tama lang na maglakad-lakad sa isang landfill. Ang batang babae ay nakatayo sa likod ng bida na may maraming magkakatulad na kasuotan at bag na binili ng bida para sa kanya. Sinabi ng bida na ang hapunan ngayon ay ang signature dish ni Dayan, na pinayaman ng mana. Lumalabas ang maitim na singaw mula sa kawali na may pagkain, si Lily, na may pagtataka sa mukha, ang nagtanong sa bida kung kakainin ba nila ito. Sumagot ang bida na laging ganito ang hitsura ng masustansyang pagkain. May naamoy si Lily na, napakabangong amoy. Ang bida ay naglalagay ng isang kahon ng manok sa mesa, at sinabi na kinuha niya ito para sa ibang pagkakataon, ngunit iniisip na maaari na nilang kainin ito ngayon. Inabot ng batang babae ang kahon, at tinanong kung ito ay manok. Kinagat niya ang binti ng manok. Siya ay ngumunguya na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay bulalas na ito ay masarap. Hinuyam niya ang kanyang kamay sa isang kamao, at tinanong ang pangunahing tauhan kung paano ito magiging napakasarap, at pagkatapos ay idinagdag na mula ngayon ay kakain na lamang siya ng manok. Si Dayan na may galit na ekspresyon ay sinabihan ang dalaga na kainin din ang natitira, kung hindi ay ihahagis din niya ito sa sabaw. Si Lily, na may takot sa kanyang mukha, ay sumisigaw pabalik na hindi na kailangang gawin ito. Ang bida ay kumakain ng sopas at tinawag ang batang babae na mapili, at pagkatapos ay idinagdag na ito ay medyo nakakain. Idinagdag niya na kung hindi siya bumalik sa nakaraan, ngayon ay nag-o-order siya ng mga delicacy sa isang restaurant. Ang bida ay kumakain ng sopas na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Sabi ni Lily na namamanhid ang dila. May mga natirang pagkain sa mesa. Ang pangunahing tauhan ay nagsasabi sa batang babae na siya ay magsasalita pagkatapos niyang kainin ang lahat. Sinabihan ng bida ang pagod na batang babae na maghugas ng pinggan at umupo para magbasa ng libro, at pagkatapos ay humiling na huwag siyang abalahin. Pumayag naman ang dalaga. Ang pangunahing tauhan ay nagmumuni-muni habang nakapikit. Iniisip niya ang imahe ng isang tao na may naglalagablab na bola sa loob, kung saan nagmumula ang mga asol na daloy ng enerhiya. Naisip niya na ito ay isang mahusay na sea of mind technique. Nadagdagan nito ang mahiwagang kapangyarihan, at pinahintulutan siyang gamitin ito ng mas deftly. Ang bida ay nababalot ng dumadagandong na asol na enerhiya, at naisip niya na sinanay niya ang diskarteng ito bago bumalik, at pagkatapos ay idinagdag na ang mana ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Akala niya dati, kahit anong effort niya, walang epekto, tapos iniisip niya kung dahil ba sa tamang nutrisyon. Naisip niya ang umiikot na kulay kahel na enerhiya,
at naisip niyang ramdam na ramdam niya ang paglaki ng kanyang dansyan. Nilikha ng pangunahing tauhan ang kanyang mga ngipin na may tensyon sa kanyang mukha, at naisip na kung patuloy siyang kumain ng pagkaing mayaman sa mana, at pinagkadalubhasaan ang pamamaraan ng pag-iisip, siya ay magiging mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Nagmamasid si Lily sa sulok ng bida, na may seryosong ekspresyon sa mukha, naisip na oras na para matapos, at nagtataka kung bakit kumikalam na ang kanyang tiyan. Isang batang babae na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagtanong sa bida kung siya ay nagugutom, at kung gusto niya ng manok. Ang bida ay tumalikod at ngumiti. Si Lily ang nakaupo malapit sa isang plato ng sopas, at sumisigaw na ayaw niya sa pagkain ito. Ang bida ay kumakain ng sopas mula sa kanyang plato na may tensyon sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 2 araw, ikinuyom ng bida ang kanyang kamay sa isang kamao, at nababalot ng asol na enerhiya. Naisip niya na ito ay isang kamangha-manghang resulta sa maikling panahon, at pagkatapos ay idinagdag na sa kasalukuyang antas, maaari ka ring pumunta sa isang treasure hunt. Nagsisimulang mag-vibrate ang telepono ng bida. Sinagot niya ang tawag, at sinabi sa ibang tao na nakikinig siya. Itinapat ni Yunji ang telepono sa kanyang tainga, at sinabi sa bida na medyo nadismaya siya, dahil naisip niyang tatawag muna ito. Tinatanong niya kung wala siyang pakialam kung ano ang ginagawa niya. Naisip ng bida na nakalimutan na niya ang tungkol sa guild at naisip iyon ngayon. Pagkatapos ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Yunji na mayroon siyang negosyong gagawin at pagkatapos ay tinanong siya kung paano muling nakipag-negotiate ang kontrata. Gusto niyang sabihin ang impormasyon tungkol dito, ngunit huminto at nananatiling tahimik na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang bida ay nagsasabi sa kanya na ang paghusga sa kanyang katahimikan, ang ilang mga paghihirap ay lumitaw. Sumagot si Yunji na nagawa niyang kumbansihin ang kanilang pinuno, at pagkatapos ay sinabi na kukuha siya ng Buddha kung mapatunayan niyang kaya niya. Ang bida na may mapagbantay na titig ay nagtanong kay Yunji kung talagang gusto nilang magsagawa ng pagsubok. Humingi ng paumanhin si Yunji sa bida, at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay katawa-tawa ito, at pagkatapos ay idinagdag na kung maghintay pa siya ng ilang araw, maaari siyang magkaroon ng isang bagay. Ang bida, na may ngiti sa kanyang mukha, ay sumagot na siya ay sumasang-ayon, at si Yunji ay nagulat sa sagot na ito. Idinagdag ng bida na mayroong isang kondisyon.